Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging san man pong dako ng mundo. Sa kanyang inaugural speech, binigyan diin ni noon ay US President John F. Kennedy ang sentido komon ng isang henyo. Ano ba sabi ng henyo? May mga tao na sa nakikita ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid ay nagtatanong, bakit? Ako anya ay may nakikitang wala pa sa palipaligid. Parang ghost project, ano? Parang ghost na flood control project, ano? Kasi nakikita niya, ala naman doon ano ha? Sabay tanong ko sa aking sarili, bakit ang hindi? Ano po? Kaya, binigyan din ito ha, ni President John F. Kennedy sa kanyang mga kababayan. Sabi niya, fellow Americans, mga kababayan, huwag po nating itanong kung ano ang magagawa nating gobyerno para sa atin. Bagkos, itanong po natin sa ating mga sarili, ano ba ang magagawa ko para sa ating gobyerno? Pwersa 99.9% sa pwera, tayo po ay mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ibig sabihin po, nasa ating mga balikat, nasa ating mga kamay ang kataas-taasang kapangyarihan. At nasa atin din pong balikat, ang tungkulin, patriotikong tungkulin, na pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. Gobyernong demokratiko ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. And so, bago po natin duru-duruin na dapat din lang naman, di ba? Ito po mga traidor, kawatan, mga land grabber, mga waiting lord, pugo lord, smuggling lord, extrajudicial killing lord, ano po, at iba pang mga ungas sa buong pamahalaan, abay, tanungin po muna natin ang ating sarili. Ano ba ang nagawa ko na? O dapat pang gagawin para matugunan ang atin pong patriotikong tungkulin, ang pandayin ang isang makatarungan at makataong lipunan na kapakipakinabang para po sa halos lahat sa atin, kung hindi man lahat. Po, makatarungan at makataong lipunan, hindi lamang para sa atin sa kasalukuyang henerasyon, bagkos, lalo't higit sa atin pong mga susunod na salinlahing kayong manggi, till His kingdom come. Ano po ang ating dapat gawin o ang nagawa na? Kung wala pa, abay, pagnilay-nilayan po natin at pagbulay-bulayan ang sinasabi ng isang henyo. Di po ba? Ask not what your government can do for you, ask what you can do for your government. Bago lahat, mga luma ay dapat na po natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po muna ng suporta. Dito po sa ating Juror YouTube Advocacy Channel, Mr. Juror Kitkilatis Lagari, Krusada kontra Kurakot. Ano po? Siyempre pa, ako pa rin po ang inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. At bago po natin puntahan, siyempre, habang nagninilay-nilay po tayo, nagbubulay-bulay po tayo, atin po isaalang-alang ang mga inilalapag na nila na solusyon
sa daluyong. Hindi na po ito baha, no ha? Hindi bagyo. Oh, daluyong na po ito, tsunami na po ng korupsyon sa buong pamahalaan. Sindikato na po ang ating buong gobyerno. Oh, so meron po mga inilalapag po silang mga posibleng solusyon. Yan po ang ating kilatisin, pagnilay-nilayan, bulay-bulayan, takalin po natin, sukatin po natin, timbangin po natin. Oh, at para mabigyan po tayo ng matalinong pagpapasya. Kung ano ba ang dapat nating susuportahan. At suporta pagka napagtanto na po natin, dapat suportahan po natin ng masingganan. Hindi po pwede na puro pagmumura na lamang po tayo. Di ba? Pagrarally. Oh, yung mga estudyante, pag-walk out sa eskwela, pati pag-aaral na maapektuhan. Ano po? At wala ding maidudulot na mabuti yan. No, ha? Hindi rin tayo po pwede sunod-sunuran sa mga lumalabas ngayon na nagdidiran. Nagpapapugi lang po yung mga yan para suportahan sa 2028 kanang kandidatura o kaya yung kanang mga minamanok. At sila naman ang mapwesto at sila naman ang magnanakaw. Di po ba? Nangyari na yun, EDSA People Power. Oh. Yung mga pumalit sa pwesto, sila naman nagsipagnakaw. Nung nag-million people power march po tayo, ganun din. Yung mga naluklok sa pwesto, sila na naman nagsipagnakaw. No? Kaya, maging matalino po tayo. Gamitin po natin ang sentido común po natin. Okay, pakinggan po natin kung anong panukala ni Attorney Luke Mijares. Come on in, Attorney Luke. Ilapag mo. Protesta kasi kapag hindi natin binantayan at hindi tayo magprotesta, talagang gagawin nila, titigil na nila lahat yan. It's only because of public pressure na napipilitan sila ngayon na magkaso at talagang isusubukan na magpakulong. At pati mismo, kailangan natin magbantay kasi ang prosesong yan ay matagal, ano? Nakita naman natin sa Napoles, sa tagal ng panahon ay nakawala yung mga public officials. Yung mga nakulong lang, yung mga kontratista, it's as if ang graft at saka ang plunder ay magagawa ng isang private person na walang alam mo yun, na walang participation ng public official. Graft nga kailangan may participation ng public official. Pero medyo unique sa Pilipinas nakukulong yung private person, pero yung mga public officials, lahat from Jenggoy to Joel Villanueva nga pala, talagang alam mo yung pinakawalan sala na pala sa isang secret decision no? So ganyan ang mangyayari kapag wala talagang demand sa baba. At limitasyon din ng sistemang yan kasi kapag lahat ay kurap sa gobyerno, therefore ayaw nila na magkakaroon talaga ng tunay na parusa. So we have to, alam mo yun, pigain ng sistemang ito hanggang saan niya kayang ibigay ang ating demand. Pero hindi pa rin nawawala at hindi natin dapat tanggapin na wala lang talagang solusyon ng korupsyon. Tama. Di ba? Oo, tama. Walang systemic solution. I will give you one example of how we could address this problem in a systemic way. Ipasa natin ang yung anti-political dynasty law. Dapat ito na nga yung itulak natin sila sa pader kasi ang root ng mga korupsyon na yan ay dahil sa existence ng mga dinastiya. Kailangan nila mangurap. Almost obligated silang kumuha ng pera sa kaban ng bayan. So dapat itulak natin lalo sa pader ang ating mga lawmakers, ipasa nyo na yung anti-dynasty law. Diba? That's one systemic way which is achievable. It is not idealistic, it is not a pipe dream, it is under the Constitution, diba? So medyo balance rin tayo. While pigain natin ang sistemang to sa kung anong kaya niyang sa highest extent na pwede niyang ibigay ang hustisya, kailangan din natin itulak pa rin ang mga systemic solution sa ating problema. Itong anti-dynasty law na to, mas matanda pa ata sa akin to, hindi ba inaayos Pero yung balikan po natin yung Senate. So, anti-political dynasty law. Tingin nyo ba yan ang solusyon talaga? Alam nyo po, tanong natin kay Attorney Luke Mijares, mabibigyan ba niya ng garantiya na yung pong mga papalit ay pagpalagay na natin lahat po ng miyembro ng political dynasty, bawal na, as in lahat
ano po, wala pong ni isa na papayagang tumakbo pagka siya ay identified na with a political dynasty family. Ang tanong, yung ba mga papalit, yung mga bagong salta, mga bagong mukha na mahahalal, ano po, na hindi mga kilala, wala pang dating mga kaso, wala pa karanasan sa politika, as in bagong mukha talaga. May garantiya ba si Atty. Luc Mijares? Ay, espiritu pala. Sorry. May garantiya po ba ikaw, Atty. Luc, espiritu? Na yung mga bagong salta, bagong mukha ay hindi na mangungurakot? At kapag sila ay tiyak naman, talagang mangungurakot pa rin po yun, sapagkat nandun pa rin po yung kurakotable funds at madali po rin po nilang makukurakot at siyempre malulusutan. Yung tukso, paano muli? Wala kang garantiya Ano po? At kung nakapangurakot sila, paano mo sila mapapanagot? Ano po? Alam nyo, mga kaitsapuera, ito pong anti-dynasty law, katulad din po ito ng local government code na inukit ng mga ungas. Ulit ko, mga ungas. Ulitin ko pa uli, mga ungas, mga daputa na framers ng 1987 Constitution. Ano po, mga daputa talaga. Yung pong local government code, nakaukit din po doon. At isa batas nga ni Tatay Nini Pimentel bilang ponente. Ano po, hindi ko naman sinasabing masama po ang local government autonomy. Hindi ko sinasabi. On the contrary, alam ko maganda yon. Pero merong requisitos na dapat isabay doon o kung hindi man uunahin doon sa pagbibigay ng autonomiya para wag maabuso. Ay nakita nyo na abuso, di po ba? Nung ipinanganak ang local government code, dumami lalo yung may mga private army. Dumami ang mga kawatan at naghahari-harian. Lahat ng mayor, pwede na maghari-harian sa kanyang bayan. Hawak niya yung kadiro, hawak yung militar, hawak yung pulis. Piskal niya, yung judges, hawak po niya. At marami nga naglutangan. Si Duterte, produkto po yan ng local government autonomy. Yung kanyang Davao Death Squad. At marami iba pa na mga naghahari-harian sa kanilang bayan at lalawigan. No po? So, isa na naman po itong kaungasan, kataas-taasang kaungasan. Salat sa luhika. Kaisipang kaungasan, salat sa luhika. Ito pong anti-political dynasty na inukit sa saligang batas. Now, ano pa ba ang iba pang mga kanilang itinutulak? Pakinggan po natin itong biktima na hukuman trial by palakasan ni Karma Digong, si dating Senadora Leila de Lima, at ngayon ay dati din sa DOJ Secretary, dati rin Commissioner ng Commission on Human Rights, at ngayon ay kinatawan ng ML Party List, malayang liberal. Come on in, Congresswoman Leila de Lima. Especially the DOJ, and also, of course, the Ombudsman, lalo na if these are cases of plunder. So, sa tingin ko po, bagamat na-appreciate natin na may ganyang EO, pero kailangan pa ho yung meron talagang batas na mag-recreate ng mas makapangyarihan, mas malawak na mandato na isang independent commission. At gusto ko rin pong ulitin na sana po yung Kongreso, both houses of Congress, the House of Representatives, tsaka yung Senado, na in their ongoing investigation, yung House, yung Infracom, yung Senate, yung Blue Ribbon, sana maisipan na nila to give way dyan sa Independent Commission, dyan sa as created by EO number 94, at kung maisabatas na po, at kung maasa kami na maisabatas na po yung bill namin, ay to give way to them. Dahil para maiwasan na yung mga issues of credibility, yung issues ng conflict of interest, lalo na may mga pinangalanan na. Hindi ko po sila hinuhusgahan, hindi ko po sinasabi na guilty sila. Pero the very fact na mga nababanggit ang mga pangalan ng ilan-ilan na mga miyembro ng House at ng Senado
paano po maniniwala ang publiko sa mga magiging findings and recommendations ng dalawang committee na yan? So, hindi yung palagi pa rin may question kung nagiging objective ba yung investigasyon at nasa credible. Kaya sana po, the leaderships of both houses of Congress, pag-isipan na po nila na sana, ganun nga, dahil nga magkakaroon na ng independent commission, ay i-giveaway na lang nila sa independent commission. Anyway, ang Kongreso naman, ang dami pang mga trabaho niyan. The main work, the core mandate is really to legislate. Tapos, para hindi na rin masyadong apekto sa oras na at saka Ay, nako po. Alam niyo po, may kasalanan na ito. Yung po ating pong Department of Education. Hindi po iminulat ang kabataan, myself included, tayo lahat po, sa mahabang panahon, patungkol sa beauty ng hukumang patas para sa lahat. Kambal tuko ng demokrasya. The epitome of democracy. Ito pong Magna Carta of 1215 England. 1215 doon po muling pinauso. Pinauso po yung demokrasya. Ano po? Sa England po. Kaya lang. Patay muna natin ito para, yan okay. So yan pong Magna Carta of 1215 England, ibig sabihin, the Great Charter of Freedom. Nakapaloob po doon yung 63 na karapatan ng mga Briton. Kasama na doon, yung pong karapatan, ang Briton kasi nung araw, kung gusto mo mag-asawa, kailangan ka maghumirit sa hari ng permiso. Kukuha ka ng permit. Permit to marry. Pag pinayagan ka ng hari, yung pintuan, pipinturahan po ng FUCK. Fornication under consent of king. Fuck. Ulit ko. FUCK. Fornication under consent of king. So naalis na po yan. Doon po sa kanilang litanya ng mga karapatan. Naalis na po yan. Doon po sa Magna Carta of 1215. Kung dati-rati po yung mga byuda po ng mga nobles, po, ang namimili kung sinong kanyang mapangasawa, yung po hari. Okay, yung kanyang mga ayudante. Kung i-delegate niya. Po. At siyempre, yung pong mga ari-arian ng mga namatay, kinukuha din na hari. Naalis na din po yan. Naalis na po nila yan. Pagka yung Briton po gusto mag-asawa, balikan natin uli. Bukod sa pipintura ng FUCK, yung kanilang pintuan, meron pang yung unang gabi. Tikim sa unang gabi doon po sa bride. Kung hindi mismo yung hari, yung pong kanyang alipores, yung kanyang alagad, At siyempre, yung pong mga judges, judges ng hari, kung hindi man mismo ang hari ang huhusga sa anumang mga usapin, At maraming iba pa, ng mga karapatan, na dati-rati ay wala sa mga Briton, nagkaroon doon sa Magna Carta of 1215 England. Ang pinaka-importante, yung pang 39 na probiso. Kung saan nakalagay na yung hari hindi pwedeng ipadakip, paaresto ang sino bang Briton. Bawian ng ari-arian, ikulong, parusahan ng kung ano-ano pa, pugutan ng ulo. Kung hindi dadaan sa trial by jury of peers. Yan po. Yun ang pinakamatindi. Sapagkat dahil doon, ni isa sa mga litanya ng mga karapatan nila, walang pwedeng labagin. Ito pong
hari at ang kanyang mga ayudante. Now, ang Amerika, doon din po nila minana ang Bill of Rights, no? The Great Charter of Freedom. No po? Na minana naman po natin. Pero doon sa Amerika, bukod sa yung karapatan sa trial by jury, ay ukit sa original na teksto ng kanilang 1787 Republican Constitution, pinaluap pa ng 5th, 6th at 7th Amendment. Opo. Dito sa atin, 22 po ang ating mga karapatan. Mas marami pa. Sa kanila, sa 10 lang Sa Amerika Sa atin, 22. Pero hindi isinama yung karapatan natin sa trial by jury. Yun malaking diferensya. Sapagkat in effect, inilagay ng mga buwakang framers ng ating 1935 at 1987 Constitution ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan na iniluklok ng komulik-kotong. Pati komulik-kotong din natin mapapanagot. So yan po malaki. Alam niyo po, panahon ng ating mga ninuno, kapanahon na nila Lapu-Lapu, uso na po sa bayang ito. Ang hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Ibig sabihin, nakiuso na po tayo doon po sa Magna Carta of 1215, England. Pumasok ang Kastila, pinalitan. Real Audiencia de Manila. Kung saan yung pong Gobernador General, ang siya pong Chief Executive, Chief Justice, at Chief Legislator, all rolled into one. Siya na po ang accuser, prosecutor, juror, and executioner. All rolled into one. Ano po? So, pangit, di po ba? Ngayon, bukod po, ulitin ko ulit, no po, doon sa Amerika, binuhay po nila muli at pinatibay yung grand jury. Iyan po, ang sumbungan talaga ng bayan. Iyan po ang talagang dapat na meron tayo rito. Hindi yung ICI na yan. Bakit po kamo? Ganito yun Sa grand jury po, ang pwede magsumbong tayo lahat. Isipin mo yun, milyon-milyon po tayo, mga Pilipino. Tayo po ang fact checkers. Tayo po ang yung lifestyle checkers. At tayo po ang mga whistleblowers. So, kailangan po may batas din dapat tayo sa Freedom of Information and then Whistleblowers Act/reward system. Para po may reward po tayo. Kamukha nung binabanggit ni Justice Adolf Ascuna na kitam. Yung kitam po, yan po yung reward para sa mga mamamayan na magiging whistleblower. Ngayon, doon po sa grand jury, kahit na marites lamang po. Marites lang. Di ba sinasabi ni Attorney Locke, kung sila mga private prosecutor ang binahirapan pa na maghanap ng ebidensya, dito po sa grand jury, kahit chismis lamang po. Ang grand jury ang bahalang gumawa ng paraan using the prosecutors para mag-imbestiga. Ito po yun. Halimbawa, tayo po mga mamamayan, nakamonitor tayo doon sa mga Facebook page, halimbawa, o website. Ito pong mga proyekto sa ating mga barangay. At may nakita tayo doon na proyekto at pinasyalan natin, multo pala. Hindi makita. Ano po? So magsusumbong tayo doon sa grand jury. Ang grand jury, pagka kasi marami yung sumbong Di po ba? Maraming sinusumbong sa kanila. So, kailangan po nilang magdesisyon as a group kung alin po ang mga uunahin. Po. At siyempre, hindi po mahirapan yung pong grand jury sapagkat kung alimbawa, dapat kasi sa isang syudad o munisipalidad, merong isa na grand jury. Pag kinulang, dadagdagan. Po. Ngayon, sabi ng grand jury, desisyon nila, ito unahin natin, itong mga proyekto ito. 5 pong proyekto ang meron. 5. Okay. So kung 5 proyektong meron, ibabato po nila doon sa prosecution service. Yung mga prosecutor naman, yung hepe nila, kung ang target ng investigasyon, halimbawa, mayor, medyo malakasan, di po ba?
congressman nila. O kaya yung malaking opisyal sa kanila. Para maiwasan po yung pagdududa, mag-a-appoint ng special prosecutor. Hindi endemic sa Department of Justice. In our case, hindi endemic doon po sa Office of the Ombudsman. Kung atin pong ipagpapatuloy, yung pong Office of the Ombudsman, pwera pa sa DOJ, ano po. Ngayon, ito pong special prosecutor, may subpoena power po ito. Ano po, pwede niya isubpoena. Lalong-lalo na, siyempre, pagka sa gobyerno, ahensya ng gobyerno niya kukunin ang dokumento. Sapagkat napakasimple na naman po ng rule of the thumb yan eh. Simple-simple naman po. Ano ba yung rule of the thumb na yan? Ano po? Sa mga proyekto ng DPWH, ano po, yung mga ghost project, o kaya ito pong mga kung tawagin ay substandard na proyekto, ano po, ang number one na accountable po doon kung sino yung implementing agency. Kung yung pong district engineer, siya po ang principal na accountable person. No po, pagka multong proyekto o kaya yung pong substandard. Now, pag multo po ang proyekto, siyempre, hindi lang para sa multo, pati na yung substandard. No. Ang una na principal suspect yan, yung pong district engineer. Pangalawa, riding in tandem with the contractor. Yun, no po. And so, ito pong district engineer, halimbawa mo, na sinabi niya, meron pong akong utos po sa akin. Sino nag-utos sa'yo? Si Sinatong, o kaya si Congressman. Di ba? Hindi naman ako po pwede tumanggi. Pag tumanggi ako, si vacation na abutin ko. Diba? So, dito ngayon pumapasok yung tinatawag na state witness scenario. Pwede po maging state witness yung district engineer doon sa congressman o sa senatong. Ang kailangan mapatunayan niya. No, kung wala man siyang solid evidence, dapat meron siyang mga, alam mo na, yung mga ebidensya na mga circumstantial evidence na tuturo doon po sa congressman o sa senador. Ngayon, siyempre, ganun din. No? The same boat, ito po yung contractor. And so, kung talagang involved dito, ang congressman, o kaya mas umakyat pa doon sa DBM, o kaya sa Office of the Executive Secretary, o kaya tumuloy pa sa Office of the President. Mahalaga po ang papel na gagampanan ng pong implementing agency, kung hindi man po yung DPWH, yung pong MMDA, o kaya yung pong yung pong local ano ba siya, o baka department, kung saan po ipinarada yung pondo. No po, may malaki po silang papel na gagampanan para maging state witness, para matukoy yung mas may kasalanan. Di ba? Kailangan yung may kasalanan, yung principal, mas mataas po, no, kaysa doon sa state witness. No? Kasi kung mas mataas ang kanyang pwesto, ibig sabihin, meron po siyang puder para magmando. So malinaw po tayo dyan. At ito pong mga grand jurors, pasikreto po ito eh. Pag nag-imbestiga. So yung sinasabi ni Senadora at Congresswoman Laila de Lima na kailangan bigyan pa ng contempt power, wala po yun. Bakit po kanyo? Kaya pa sikreto po ang investigasyon ng grand juror, ng grand jury, para kung negatibo,
hindi po masira ang pagkatao ng target nila sa investigasyon. At kapag naman po naging positibo, pag negatibo pala, hindi masisira ang pagkatao ng kalang target. Pagka naman positibo, hindi makakakaripas ng takbo. Hindi mabibitbit yung kanyang mga nanakaw at tumakbo na sa ibang bansa. No ha? Ganun po yun eh. At saka isa pa, meron pong Miranda rights kung tawagin. Yung pong mga suspect, no ha? Suspect pa lang eh. Presumed innocent po sila. No? So may Miranda rights po sila, the right to keep silent. Di po ba? Paano mo ngayon yan? Kita mo nga eh, yung Fifth Amendment ng Amerika. Si Donald Trump mismo, palasak kung kanyang i-invoke yun. Kasi doon sa mga tanong tungkol sa korupsyon na ginagawa ng kanyang mga tauhan, maging siya, I invoke my Fifth Amendment right. No? Ganun din po din sa atin. Kapareho po demokrasya ng Amerika din sa atin eh. No? So, anti-democratic po yung sinasabi nila na yung pong investigasyon ng ICI i-live streaming. Mas malaki po ang may dudulot na pinsala sa atin yun kaysa kabutihan. Ano po. Okay, so, pagka naman po naging indictment na ang inilapag ng grand jury, siyempre tuloy na po yun doon sa regional trial court. At yung regional trial court, ipaparapol yun pong kaso, at pag narapol na po yung kaso, no po, ipapa-arraign yung pong suspect, yung akusado. Pag sinabi po niya na not guilty, Your Honor, bibigyan po siya ng 7 buwan para paghandaan ng kaso. Sa loob po ng 7 buwan, at least, hindi pa impaneled ang trial jury, no, yung 12 na siya naman kikilatis kung may probable cause. So wala po magagapang. Wala po magagapang ang ungas po na akusado. At ang hinahanap po ng mga juror, yung po lamang katotohanan. Kumbaga, sino sinungaling? Yung ba nag-aakusa o yung pong akusado? At napakadali po hanapan ng probable cause niya. Dokumento lang eh. Diba? Anong project ba ito? Dito location. Ito yung nakalagay doon sa website. Ito yung halaga. Ito yung kung kailan inumpisan yung proyekto. Ito yung kung kailan natapos yung proyekto. Ito po yung proponent. Nanggaling po yung pondo sa ganito. Na-release na po. Bayad na po yung proyekto. Tapos makita mo doon, wala. Wala. Abay, dali mo na. So, madali pong, kumbaga, mahanapan ng probable cause yung ghost project. Kasi wala nga multo eh. Diba? Ngayon, pag kayo naman po ay substandard, mayroon pong mga testing na ginagawa riyan. Sinusukat po kung ano ang strength ng semento, yung halo. Diba? Kung ano po ang kapal, nasusukat po yan. No? Idadaan po sa testing po yan. No po? At syempre, kung ano yung mga palaman na bakal-bakal. Diba? Uuka lamang sila ng isang halimbawa. 1 square feet doon po sa semento, malalaman na po nila kung ano yung palaman sa loob. O 1 square meter na para mas maganda-ganda. No po? Sa kulay ng semento, nakikita din po nila yung timplada. Kung ito ba ay matibay o mahina. Kung puro buhangin ng ito, wala na semento, etc., etc., etc. So, napakabilis naman po na alamin yung mga bagay-bagay na yan po. Alright? And so, asan na tayo? Siyempre, yung pong prosecutor na naka-assign, maging yan man ay special prosecutor o kaya ay regular na, diba? Sa Department of Justice o doon po sa Sandigan Ombudsman, magsasagawa lang yan ng ocular inspection eh. Tapos na ang boxing. Doon pa lang po sa ocular inspection, tapos na iba yung boxing. And so,
Ito po bang sinasabi nila, no, na ICI nagawa isang Republic Act ang dapat nating suportahan? Hindi po eh. Death penalty hindi po ito ang saktong tugon eh. Ano pa? Yun po ba yung political dynasty? Hindi din po tugon yan eh. Napakabilis pa ikutan yan. Pero yung pong jury justice system na dapat amendahan nila yung Bill of Rights, yan po ang swaktong-swakto. Yan po ay tried, tested, and proven na po na mekanismong tutulok sa korupsyon sa haba na po ng panahon. Pero 12-15 pa. At yan po ay napauso na po sa ating bayan. Hukumang balangay po ang tawag dyan. At ito pong ating mga ninunong katipuneros, isinulong yan eh. Diba? Yung pong secret o lihim na KKK po nila, ang layunin po noon, unang-una pag-isahin ng mga Pilipino para isulong ang pagkakaroon ng malayang bayan. Ala Amerika, demokrasya. Palaganapin lalo yung sangguniang bayan. Yung consultative assembly, sangguniang bayan, para mga town hall meeting, na naandyan yung mga nakapwesto sa gobyerno at dyan yung mga mamamayan para pag-usapan yung mga bagay-bagay, anong mga proyekto ang dapat nauunahin at anong mga polisiya ang dapat na isabatas, At back to basic jury justice system. Hukumang balangay ang tawag po niyan nung unang panahon ng ating mga ninuno, kapanahonan ni Lapu-Lapu. So, dito po tayo magkaisa, mga kapwa ko kahanay sa 99.9% sa pera. Magtatatag po tayo ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. At ito po ang magpapatuloy ng naunsyaming himagsikan para isulong ang demokratikong bansa na tunay. Kasi itong sa atin po, sa papel lang eh. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa papel. Pero sa realidad, ito pong mga nailuklok ng kumurikoton sa gobyerno, ang mga naghahari-harian. Nakaw dito, nakaw doon, di natin sila napapanagot dahil kili-kili power lang po meron tayo. Ipinagkait po yung ating sovereign power bilang mga juror. Yan po ang ating pagpursigihan. Magbigkis-bigkis po tayong lahat para pagdating, mag-organisa na tayo ng mga chapter sa lahat po ng barangay para pagdating ng 2028, handang-handa na po tayo at babawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Tayong pwersa 99.9% sa pera na naman magpatakbo sa pamahalaan po. Like hell, no more. Ko pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Paki-like, subscribe sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel at paki-share na marami po tayo maimumulat. At yung pong ating big kiss ng pagkakaisa. Ito ating pong karapatan bilang juror sa hukumang trial by jury. Kaya dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.